Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang kwento sa likod ng nag-iisang puntod na ito na matatagpuan sa gilid ng isang kalsada sa Oriental Mindoro? May aksidente laging takay dyan sa may takat ng... Halos linggo-linggo meron dyan. Meron po dyan na Pero yan aksidente. po yung ginawa na ng paraan na mabasbasan ng pare. Bondere to bondere. Tuloy pa rin. Sa unang tingin tila isa lamang itong ordinaryong puntod, ngunit kapansin-pansin ang kakaiba nitong lokasyon, malayo sa simenteryo at halos katabi lamang ng kalsadang araw-araw na dinadaanan ng maraming motorista. Bakit nga ba dito ito tinayo? Sino ang taong nakahimlay sa lugar na ito? At bakit tila nananatili ang puntod na ito sa gilid ng kalsada? May malalim bang dahilan kung bakit hindi ito inilipat o may isang mahalagang kwento sa likod nito na hindi alam ng karamihan? Para sa mga unang beses na makakakita rito, tiyak na mapapaisip ka sa dami ng maaaring paglibingan, bakit sa mismong gilid ng kalsada na piling manatili ang puntod na ito? Para malaman ang tunay na kwento ng puntod sa gilid ng kalsada, nagpasya kaming tumawid papuntang Oriental Mindoro. Mula sa aming kinaroroonan, bumiyahe kami patungong Batangas Port upang sumakay ng barkong biyaheng Calapan Oriental Mindoro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isang kakaibang lugar ang aming pupuntahan. May isa kaming layunin, ang malaman kung sino ang taong nakahimlay sa nag-iisang puntod na iyon at kung bakit sa mismong gilid ng kalsada ito nananatili sa loob ng mahabang panahon. Habang papalapit kami sa pantalan, marami pa rin tanong ang umiikot sa aming isipan. May makikilala kaya kaming nakakaalam sa tunay na kwento? May mga kamag-anak pa kaya ang taong nakalibing doon? May makukuha kaya kaming malinaw na sagot kung bakit hindi kailanman inilipat ang puntod? Dito na tayo ngayon sa parking area ng terminal dito sa Batangas Port. Hindi na natin tinawid yung ating sasakyan kasi meron tayong magagamit na motorsiklo sa Mindoro. So pupunta tayo ngayon doon at kuha tayong ticket, sakay tayo ng barko para makatawid tayo sa Mindoro. Tara. Pagdating namin sa Batangas Port, agad naming inayos ang aming mga tiket at hinihintay ang barkong maghahatid sa amin patungong Calapan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na kaming sumakay. Habang unti-unting lumalayo ang barkong mula sa baybayin ng Batangas, tanaw namin ang dagat na naghihiwalay sa amin mula sa lugar na aming pupuntahan. Sa kabilang panig ng dagat ay naghihintay ang Oriental Mindoro at pagkatapos ng 3 oras na paglalakbay sa gitna ng karagatan ay narating din namin ang port ng Calapan Oriental Mindoro. Pagkatapos ng halos 3 oras na biyahe, nakarating din tayo dito sa Calapan Oriental Mindoro. Medyo inabot tayo ng gabi kaya magpapalipas na lang muna tayo ng gabi sa hotel at kinabukasan tayo pumunta doon sa lugar kung saan nandun yung puntod na nasa tabi ng kalsada. Tara! Wala na kami sinayang na oras kinabukasan. Agad kaming naglakbay papunta sa kinaroroonan ng puntod na nasa gilid ng kalsada. Medyo masama ang panahon, umuulan at madulas ang kalsada. Kaya kinakailangan namin mag-ingat. At pagkalipas ng ilang minuto ng aming paglalakbay ay narating din namin ang kinaroroonan nito. At dito ay malalaman ko na rin kung sino nga ba ang nakahimlay sa puntod na ito. Oh, pala yun. Sa wakas, narating din natin pagkatapos ng ilang minutong biyahe mula sa ating motorsiklo. Ito, nasa harap na natin itong mahiwaga at may lihim na kwento na isang puntod. So sa bidyong ito, aalamin natin ano ba ang kwento ng puntod na to, bakit dito siya nilibing at bakit pinayagan na dito siya mahimlay sa pinakagilid ng kalsada. So kung makikita nyo dito, ito yung pinakakahabaan ng kalsadang to at dito sa kabila, kahabaan ng kalsada. Ayan. So nakakapagtaka lang dahil sa lahat ng puntod, bakit ito nag-iisa dito sa gitna ng kalsadang to? Ano ang kwento na nasa likod ng puntod na to? So sa ngayon, puntahan natin, lapitan natin para makita natin kung ano nga ba itsura ng puntod niya. Tara. Narating na natin ang puntod at ngayon ay malalaman na natin kung sino nga ba ang nakahimlay dito. So kung makita natin mga ponyo, medyo okay pa siya. At talagang inaalagaan yung puntod. Hindi siya yung talagang abandonado na pinabayaan tulad ng iba. May nakalagay dito, In Memoriam Father Martin Spang, SBD, Senior Blandina OSB, Senior Florentin OSB, Senior Nila OSB. So meaning pala, hindi lang isa ang nakalihimlay dito ngayon. 1, 2, 3, 4 ang nandito. A man whose missionary seal for the Church of Mindoro will forever be remembered. Fatal accident on site, February 4, 1986. Sa lugar na to, dito sila na aksidente. At kaya dito sila
inilibing. So ito, may picture pa dito. Pero nakakapagtaka lang bakit ang nakalagay dito ay 4 na pangalan. Pero ang picture na nakalagay isa lang. Nakakapagtaka lang kung bakit napayagan at dito sila inilibing sa gitna ng kalsada. Ang istorya pala ay dito sila na aksidente. Wala tayong idea at wala tayong alam sa kwento kung paano nangyari ang aksidente dito sa lugar na to. At ang gagawin natin mga ponyo ay pupunta tayo sa mga aksidenteng nakatira dito at sa kinaukulan para malaman natin kung ano nga bang kwento sa likod ng puntod na ito. Para malaman ang kwento ng aksidenteng nangyari sa kinaroroonan ng puntod na ito, ay pinuntahan namin ang mga bahay ng mga residente na nakatira malapit dito at nagtanong-tanong kami kung ano nga ba ang totoong kwento ng nangyaring aksidente sa kalsadang kinatatayuan ng puntod. Pwede po kami magtanong, ano po yung kwento tungkol po dyan sa ano na Ay, yan? sir, ako gahoy hindi ko rin alam ang kwento na yan. Basta ang alam ko po yung aksidente laang. Yung, ito po, yan, tindahan na po yan. Mas alam po nila yung kwento tungkol dyan. Kasi po nung dumating ako dito, andyan na yan. Wala kaming nakuhang malino na kwento sa unang residenteng napagtanungan namin. Ang tanging alam niya lang ay may naaksidente sa mismong lugar na kinaroroonan ng puntod. Kaya minabuti namin na puntahan ang bahay na itinuturo niya dahil sila daw ang matagal na nakatira sa lugar na ito. Tao po. Nay, magandang umaga po. Meron lang po sana kaming itatanong, ma'am. Gumagawa po kami ng documentary video. Sabi po ni ate, parang mas meron daw pong maratandang ano na nakakaalam po yung tungkol po sa kwento dito. Dito yung pare? Opo, yun po. Kanina ba niya paalam yun? Pero po yung kwento po nito, sino po kayo nakakaalam yung pangyayari dyan? Saan po kayo? Opo. Saan po kaya kami makakuha ng impormasyon tungkol po dito sa kapitan po? Hindi po talaga, hindi po sila taga rito. Diyan po silang laan ng aksidente. Okay po. Ang barangay ay may kanto dito. Opo. Yung una katapagan. Kakaliwa po. Thank you very much po kasi nag-aano po kami ng information. Kasi kakaiba po siya nag-iisang puntod sa gitna ng kalsada. Kaya po, may nakapagturo sa amin dito daw po yung ano. Kayo daw po yung naunang nakatira dito. Sige po, salamat po. So wala tayong makuhang informasyon tungkol dun sa mga residenteng nakatira dito. So ang gagawin natin is yung tol sabi ni ate, pupunta tayo sa barangay captain. So sana mayroong silang makuha tayong informasyon patungkol sa istorya nitong mga na-aksidenteng mga pare. Tara. Sa kabila ng aming pagtatanong sa ilang residenteng nakatira malapit sa puntod, wala ni isa sa kanila ang makapagbigay ng tiyak na kwento tungkol sa tunay na nangyari sa lugar na ito. At dahil dito, nagpasya kaming magtungo sa barangay na may sakop sa lugar kung saan matatagpuan ang puntod. Mula sa main road, pumasok kami sa daang papunta sa barangay hall. Dahil motorsiklo ang aming gamit, mabilis naming narating ang barangay hall. At dito, nakausap namin ng isang tunay na kasaksi sa totoong pangyayari sa lugar na kinatatayuan ng puntod. So dito naman tayo magtatanong sa barangay hall. Sana may makuha tayong impormasyon at para malaman natin kung ano ba talaga yung kwento nung puntod na nasa tagilid ng kalsada. Agad akong pumasok sa loob ng barangay hall para magtanong kung saan kami makakakuha ng impormasyon at kung sino ang tunay na nakakaalam ng kwento tungkol sa aksidenteng nangyari sa tapat ng puntod sa gilid ng kalsada. At dito ay nakausap namin ang isang empleyado na siya mismong nakasaksi sa aksidenteng nangyari dito. Ako'y buntis doon sa bunso ko. Dumating ako galing doon sa pagtatrabaho ko. Nabangga na ho yun. Noon, si Father Espang, talagang 3 yatang madre ang kasama niya. Bago siya na lawit ho yung ulong na nabugo yung mga utak doon sa karkada. Oo, at yung utya, kumuha ho sila ng utya sa Kalapan. Puntang pinamalayan ata sila. Opo. Kukuha po sila ng ostya. Kumuha ho ng utya sa Kalapan. Yung mga truck na rama din nung una, yun ang uso dito ang bus. Parang, bakit? Yun ho ang alam ko nangyari doon doon sa mikrotong yun. Nahulog sila sa palayan. Grabe, hindi pala po birong aksidente yung nangyari doon. Madami doon sa tapat na yun. Ramadel, nababangga. Yun, kaya yun nilagyan ng grotto. Ang naglagay po ng grotto doon
ay manugang ng Kuya Toming dito, Abakan. Yung inchik sa Kalapan. Yun, Pero yung po, hindi po sila doon nakalibing. Grotto lang po yung nandun nakalagay. yung parang binuhay na Opo, sila doon. pag-alala na doon sila na aksidente. Naalala doon sila na aksidente yung si Father na yun. Swerte naman po namin, nakatagpo kami ng mismo nakasaksi ng pangyayaring Ay, madami gano'n. ho nakasaksi doon. Pero ako ay isa sa nakapunta at nakarating doon sa pinangyarihan. Mismong nangyari po, Opo, no? doon sa pinangyarihan. Na naandun pa yung mga katawan. Siyempre, nag-iisyoso na yung ako naman nailakan. Ay doon na ako nagdiretso at hindi na ho sa amin at palugan namin. Nakita niyo po mismo yung katawan? Kung anong itsura nung Ay, oo, pagka... nung inaahon, tiga, may buhay pa nga ho doon yung tatlo yatang madre ang kasama niya. Durug-durug, Madre. durug-durug talaga ang katawan. Wow, medyo nagulat tayo. O lahat, alam ko nagulat kayo sa narinig nyo. Hindi ko in-expect na ganun pala katindi yung dinanas na aksidente ng pare na to. Medyo ako doon, na-imagine ko yung kinukwento ni nanay. Talagang medyo naawa ko ng konti kay father kasi talagang hindi madali yung sinapit niya. So ngayon, kaya nilagyan nila ng puntod para alalahanin yung nangyaring aksidente dito sa gilid ng kalsada na to. Sunod naming pinuntahan ang mismong kapitan ng barangay para makakuha ng impormasyon tungkol sa paring na aksidente sa lugar kung saan nakatayo ang puntod. At dito ay may sinabi siyang isang 82 years old na pari na dating kasama ni Father Spang. Mayroon po kayang pari pa na makakapagsalaysay pa Siguro nung si mismo. Father Pidler. Pag ano. Nasaan po siya ngayon? Missionary. Dito po sa salong po. Yung Pagpapir kayo kanan. Opo. Missionary ako. kanan mo. Pedlar po. Bibler. Yung Pedler. Siguro yun ang Amerikano yun. Yun ang alam na nung talagang ng buhay nun. Opo. Dahil 82 years old niya. Sa salong po, salong. Salong. Basta Nandiyan po kaya siya ngayon? missionary. Opo, nung isang araw inadyan lang sa mga nila eh. Sige po, pag ano Umaga. namin. Yung pong Kap, yung pong sa mga nangyayari dyan, kasi po may mga kwento-kwento kami naririnig na siyempre po may aksidente. Madalas pong aksidente dyan. Totoo po ba na minsan kasi may nakikita daw dyan sa may gilid ng kalsada yung mga dumadaan, yung mga kwento-kwento. Meron po talaga. Dito madalas. Isa white lady. Dito, dyan. Meron po. Dito madalas. May aksidente laging patay dyan sa may tapat ng... Pero hindi pa naman siya memorial nun eh. Halos linggo-linggo meron dyan. Meron po dyan na Pero yan aksidente. po yung ginawa ng paraan na mabasbasan ng pare. Bondere to bondere. Tuloy pa rin. Agad naming pinuntahan ang kinaroroonan ni Father Fiddler na siyang tinutukoy ni Kapitan na nakakaalam sa impormasyon ni Father Spang. At dahil dati siyang kasama nito ay malalaman natin kung sino ba talaga si Father Spang. So Father, nakasama niyo po ba si Father Spang dati? Sergeant Spang ang tawag namin. Ano po? Sergeant Spang. Sergeant Spang po. Kasi nasa army. Dati pong army si Oo. Father Spang. Ay hindi, parang siya ay parang diakono na. Bago ordination, diakon na. Tapos World War II. Apo. Ay si Hitler utos lahat ng mga lalaki ay kung hindi sasali sa army ay yung mga kamag-anak nila ay papatayin kung ano. Paparusahan. Kaya po napilitan si Father Spang na sumali siya. Pero siya ay nasa Russian front pa yan. Noon ang army ni Hitler ay pumapasok puntang Moscow. Pero si Father Spang po, mismong galing po ng France or Germany. Germany po si Germany. Bavaria. Bavaria, Germany. Yung southern France. Ang alam ko, yung ano pangalan ng bus, hindi ko tanda yung bus liner, ay yun ay palaging sira daw. Ipinasok sa tellier, pero nagmamadali siya na ilabas para kumita ng uli. Pero hindi pa yari. sira pa rin po. Sira pa rin doon sa lalim. Si Father Spang ay pauwi na sa Pinmalay, doon sa Sampaguita. Ay nakita niya yung bus na dumarating na bus ay ganyan-ganyan na. Ay tumigil siya sa tabing daan para umiwas. Yan, siya ay tinawaan. Sinamahan pa rin po ng bus. Tapos itulak doon sa palayan doon. Sa ibabaw. At yung dalawang madre, yung eskwela, magiging madre at Father Spang patay. Inalis ng Queen at si Father Spang ay inaahon doon. Ang isang mata ay laglag, ito ay bukas. Ang kamay ay ganyan na. Ito ay bukas na, puro na lumalabas. Noon na binubuhat siya sa ibang sasakyan
naglaglag pa ang karni. Ako kumuha lang ng karni, ilagay sa sasakyan. Yan na po Ay. lahat ng katawan niya talaga. Oo na. Putok. Putok po talaga. Mata, ay, mata, ganyan ang mata. Nakita niyo po mismo yun. Oo. Ang mata. Opo. Dahil sa aking mga nalaman at narinig na kwento sa malagim na sinapit ni Father Spang, muli akong bumalik sa puntod sa lugar kung saan naaksidente si Father Spang kasama ang tatlong madre para mag-alay ng isang panalangin para sa lahat ng pumanaw sa aksidenteng naganap sa lugar na ito. Medyo nalungkot ako sa aking nalaman na kwento tungkol dito sa mga namatay na pare at mga madre. Hindi lang pala basta ang kanilang pagkamatay, kundi talagang masakit, masakit at talagang matindi ang nangyaring aksidente sa kanila. Na halos yung katawan nila ay madurog sa aksidenteng nangyari dito sa kalsadang to. Medyo nakakagulat lang na marinig yung mga ganong kwento. Nakakala natin simpleng pagkamatay lang, simpleng aksidente lang nangyari dito, pero hindi pala. Muli, maraming salamat mga kaponyo sa pagsama sa akin na alamin ang kwento ng isang puntod dito sa gilid ng kalsada. At hindi medyo malungkot ang mga kwento nating narinig, pero at least kahit papaano naipaalam natin sa maraming Pilipino, maraming manonood na ito pala ang kwento ng isang puntod sa gilid ng kalsada.